Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. 3, 2, 1, roll. Magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating programang APAP Batangas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ako po si Colonel Jerry Zamudio at kasama po natin ang ating mga ginagalang at mga pinagmamalaking mga kasamahan po sa ating programa. Si Ding Andal, siya po ay chairman ng Regional Development Council sa Infrastructure at dito rin po si President Jess Medina ng Batangas Egg Producer. At ngayon po ay nagpapasalamat tayo kay Chairman Ped Calao sapagkat siya po nag-imbita sa ating bisita ngayon. Si Ped Calao po ay ngayon President po siya ng Batangas Feed Miller at si Mar Amparo ay Vice President po yan for Agriculture ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. At ang representative po natin galing po sa chamber ngayon ay si Vice President or Vice Chairman Ray Socon, no? Thank you very much. And ang ating pong bagong promoted na kasamahan po sa ating programa, si Lieutenant Colonel Cesar Lubaton. Palakpakan naman natin yan. Bagong promotion sa kanyang rango, no? And ngayon po ay isa pong napahalagang episode sa ating pong programa sapagkat ang pinakamataas na opisyal po ng Department of Agriculture ay kasama po natin sa ating palatuntunan ngayon. Dito lang po sa Region 4A. At ang dapat po nating ipagmalaki dito ay siya po ay Tagalipa. No? At siya ay kilala po ng mga kasamahan po natin dito sa ating programa na napakasipag. At ito marahil ang dahilan kung bakit sa napakarami yung nag-a-apply dito po sa Department of Agriculture ay siya po ay na-appoint na director. Bagong confirmed din po siyang director ng Department of Agriculture. Palakpakan din po natin mga kaibigan si Director Vilma Dimaculangan. So, pabatiin mo natin si Director at siyempre special natin yan na guest ngayon At saka galing yan sa Lipas City. At bagong confirm. Kumusta ang Department of Agriculture, Director? Una magandang gabi po sa kasamahan natin mga kaibigan sa APAP Batangas at ang mga kasamahan ko po sa kagawaran ng pagsasaka at ganoon din po ang mga kasamahan natin sa 748. 740. 740 po. Magandang hapon. Ayos po naman kami sa kagawaran. Sa ngayon po ay may dalawa tayong sekretaryo na talaga pong sila ay nagtutulungan. At kapag ka nga po mahirap ang gawain, talagang kapag ka po may tumulong at nagtulungan, lalo pong gumagaan. Baka pwede nyo na po, Director, na ipakilala yung mga kasama nyo sa DA. Kasama ko po rito sa kaliwa si Director Nilo Liberiano. Siya po ay nakatalaga sa ating Animal Quarantine sa Port of Batangas. At dito po sa kanan ko ay si Dr. Glo Salazar. Siya po ang head ng ating Regional Animal Diagnostic Laboratory dito po sa Marawi, Lipas City. Welcome po sa ating programa, Madam. At nakalimutan i-acknowledge din po si Captain Alan Soriano, no, ng 740th Combat Group. So, Director, baka pwede ho na balitaan nyo kami sa mga proyekto ng Department of Agriculture dito po sa lugar na inyong nasakupan sapagkat alam ko na napaka-active po ng DA ngayon sapagkat mayroon po kayong dalawang sekretaryo. Ibig sabihin niya na mayroong mga idea yung dati ba? Or hindi, current Secretary ng Department of Agriculture at saka yung ating advisor din. So, ibig sabihin talagang malawak ho ang operasyon ng Department of Agriculture po ngayon. Napakalawak po ng nasasakop ng kagawaran ng pagsasaka kasi kami po ay meron po dyan na pangisdaan, meron po sa livestock, meron po sa crops. Ganon din po yung quarantine, kasama rin po natin yan, and then yung mga sinisigurado rin po natin hindi nakakapasok sa atin yung mga sakit ng mga hayop at halaman galing sa ibang bansa. Ganon din po na hindi makakalabas kung ano man yung makakahawa
sa ibang bansa ng mga sakit at saka diseases ng ating mga hayop at halaman. So kami po ay merong mga programa sa palayan, tinatawag po natin na Agri-Pinoy Rice Program, meron ng Agri-Pinoy Corn, Agri-Pinoy Livestock Program, at meron pong High Value Crops Development Program. Kasama na rin po riyan ang pagpupromote ng Organic Agriculture Program, kung saan po nililimitahan natin ang paggamit natin ng mga pestisidyo para ho ang kalusugan ng ating mga kababayan ay mapangalagaan, ganun din po ang ating kapaligiran at kalikasan. So napakarami ho ng ating programa at kami po sa ngayon dahil ho sa Typhoon Glenda ay talaga pong busy-busy sa pagre-rehab. Pagbibigay po ng mga ayuda sa mga nasalanta na mga kababayan natin dito sa Calabarzon dahil umabot po sa halos 3.7 billion ang pinsala na nalikha sa ating hong hayupan at sa halaman dito po sa Calabarzon. Okay ho. At talagang malawak po talaga ang sektor ng agrikultura at alam ko ho na ang ating gobyerno ay nakatuon po dito sa sektor na ito sapagkat hindi natin may tatanggi na ang agriculture sector ay pinakamalaki pa rin ho. Kahit na sa kabayanan ho sa syudad ay marami na po naganap but hindi natin maaaring talikuran yung pangailangan po ng ating mga farmers. Ngayon po, Director, is ang programa po ng ating pamahalaan is increase ho talaga yung ating productivity. Yung production ng palay, particular, sapagkat alam naman ho natin na patuloy pa rin yung pag-import ho natin ng bigas. Ano hong mga programa mayroon ho tayo dito sa Region 4 na i-increase ho natin, madadagdagan ho natin yung production ng ating ng bigas? Anong nagbibigay ho ba kayo ng binhi? May mga programa ho ba kayo na nagpapatayo kayo ng mga irrigation? Sapagkat ito yung mga importante ho talaga eh. Kahit na magbigay ho tayo ng binhi, pag wala hong irrigation, wala ding mangyari. Kahit na ho magbigay ho tayo ng binhi, kung wala namang fertilizer or walang mga, mayroon ba tayong mga pautang, fertilizer, support sa mga farmers na programa sa ngayon ho? Dito po sa programa ng pagpapataas ng produksyon ng palay, una po, ang sinasabi po natin kasapatan ng pagkain ng unang mithiin ng kagawaran. Pero alam naman natin na ang kalamidad talaga ay hindi po naiiwasan. Kaya ho ang naabot natin ng 2013 ay 96%. Pero hindi naman po talaga na, ibig sabihin ko, na mababa yun. Dahil 96% pinakamataas na po sa loob ng ilang taon na nandiyan po ang kagawaran ng pagsasaka. Yun po ang pinakamataas na abot natin ng 96% na kasapatan ng pagkain sa buong Pilipinas sa palay po. Ngayon, para po matulungan natin ang ating mga magsasaka na hindi po tayo dito sa Pilipinas, na hindi po tayo kapusin sa bigas, ipinaromote po ng kagawaran ng pagsasaka yun yung pagkain ng ibang mga alternative na meron din pong kagaya rin po ng bigas, halimbawa yung puting mais. Ganon din po yung kasaba o kamoting kahoy, meron pong saging, na yan po naman ay katumbas ng ating hong bigas. Kaya nga po, ating pinopromote na ang mga tao ay hindi lamang bigas ng bigas ang ating kanin, ang kainin, kung hindi ho, yung ibang pagkain din na ang sustansya po ay kagaya rin ng bigas. Ang iba pa hong programa natin para matulungan ating mga magsasaka, lalo na po sa palayan, namimigay po tayo ng binhi, lalo na kung may ganitong kalamidad na natamaan tayo ng bagyo. Nagbibigay po tayo ng libreng binhi ng palay. Kaya kung meron pong mga na-report sa atin ng ating mga municipal agriculturists at ang ating mga mayors na nasalanta po at ang kanilang mga palayan ay nasira, hindi lang po palay, mais, saka po mga gulay at saka mga fruit-bearing trees, halimbawa rambutan, lansones, mangga. Magbibigay po kami ng mga binhi na yan na libre. Bukod po diyan, nagpapatayo po ang kagawaran ng mga post-harvest facilities. Halimbawa po tuyuan ng palay, tuyuan po ng mais. At yan po ay, ang nagiging counterpart lang ng ating mga recipients ay yung lote na paglalagyan. Kaya mapakarami po ng tulong na binibigay. Lalo na po yung traktora, tayo po ay nagbibigay din yan sa ating mga magsasaka. Hand tractors, mga 90 horsepower na tractors para yan sa mga mais.
at saka po doon sa mga kasaba, ganoon din po ang sa gulayan. Hindi lamang po yan, meron din po tayo sa ating mga livestock na programs. Namimigay din po tayo ng mga draft animals, yung mga kalabaw at baka na pang trabaho ng ating mga magsasaka. Kung may mga lugar po tayo na hindi po kayang pasukin ng mga traktora, nagbibigay po tayo ng kalabaw at ng ating pong baka para magamit nila. Thank you very much, Director. Ibigay ko lang yung microphone kay Ding. Mabuhay ka, Red. Ang tawag namin ay Red, Regional Executive Director ng Department of Agriculture. At tunay ang sinabi mo, Jerry, na part ng ating Regional Director na ito. At madalas kaming magkasama sa maraming pag-uusap sa Regional Development Council. At doon nga kami naging magkadikit ng masyadong maraming napapag-usapan tungkol sa COCOLISAP at saka doon sa paghahanda para doon sa mga ibang mga halaman pa. Pero siguro, sa pagkakataong ito, ibahin ko, Direktora, yung ang aking itatanong sana sa iyo, gawa nitong nagdaang sesyon ng Konseho ng Lungsod ng Lipa, ay nabanggit doon ang Department of Agriculture. Mayroon kasing isang parang Angel Burger doon na tindahan doon sa may Arturo Tanco Drive sa may malapit sa LTO na ipinapakita doon sa video na nakakabit doon sa isang building ng gobyerno na di umano, sabi doon ng mga nag-uusap ng mga konsehal doon ay yun daw ay Department of Agriculture. Yun ba ay mayroong konsente o yun ba ay kausap ang Department of Agriculture doon sa building na yun? Nais ko pong ipaabot sa lahat na yun pong building na yun ay hindi po pag-aari ng Department of Agriculture Region 4A. Yun po ay nasasakupan ng ating city government of Lipa. At yun po ang, kung di po ako nagkakamali, ay opisina ng City Agriculture Office ng Lipa po. Hindi naman po pala sa Department of Agriculture. Hindi po siya nasasakupan ng amin pong kagawaran ng Region 4A. Sa local government unit po siya, malamang ng Lipa City. Pero wala naman pong mga ganong tindahan na nakakabit sa Department of Agriculture natin. Ako po'y malimit dyan sa ating opisina dyan sa STR, Southern Tagalog Integrated Agricultural Research Center. At saka yun pong ibang mga opisina natin dito na malapit din po dito sa kagaya po ng opisina natin ng Animal Diagnostic Laboratory. Meron tayong Animal Feed Laboratory diyan. Sinisigurado po namin na wala pong mga ganyan na establishments na nakabit po sa ating mga building na pag-aari po ng ating national government. At sinisigurado ko pong napakahigpit po niyang ating kasamang yan. Kumbaga, siya ay talagang hinanap para siya ay maging Regional Executive Director. Talagang hinirang po yan sa mga maraming pinagpilian. At pagkakataong ito, babatiin ko na lang muna si Colonel Cesar Lubaton. Maraming salamat. Pagkatapos ng iyong promotion ay sinipot mo rin kami ngayon. Congratulations. At ibibigay ko na sa iyo ang pagkakataong makapagtanong dito sa ating mga mahal na bisita. Maraming salamat sa inyong pagbati, sir. At sa tingin ko matagal na nga tayong hindi nakikita dahil matagal na rin yung aking promosyon. Last year pa po. Matagal-tagal na ho. Talaga tayong hindi nakita. But magandang gabi sa ating mga kasamahan dito sa studio, sir. At sa ma'am. At sa ating mga taga-subaybay ng APAP Batangas. Nabigla ko, sir, sa iyo. Tanong ako. Pero ito ho, ma'am, ay itatanong ko lang po kung meron kayong mga programa para sa ating mga pagbibigay kaalaman, edukasyon baga sa ating mga magsasaka. Kasi sa mga bundok na aming napupuntahan, ang mga tao ay medyo hirap sa pagkabuhayan. Pero kung iyong tatanungin, medyo considerable naman po yung lawak ng kanilang lupa. Kaya lang parang hindi sila nagka-idea kung paano nila mapakikinabangan yung kanilang lupa. Hindi rin nagiging productive yung kanilang lupa. Yan po kasi yung ngayong malaking problema ng kagawaran ng pagsasaka. Dahil noon pong 1992, nagkaroon po tayo ng devolution. Kumbaga inilipat po natin
Sa ating local government unit, ang pamamahala po ng mga technicians o agricultural extension workers. Nasasakupan na po ng ating mga local government chief ang mga technicians po natin na nasa agriculture. Kaya wala po kami direct supervision. Kami po ay nakikipag-coordinate lang sa ating mga local government chief. At kung hindi po prioridad yan ng mga munisipyo o ng mga mayors po natin, hindi po talaga magkakaroon ng isang magandang programa ng agrikultura sa isang municipality, kung ganun po. Pero kami po, sa pamamagitan ho ng mga municipal agriculturists, na yan po naman ay nasasakupan din ng ating mga local chief executives, nakikipag-ugnayan po kami at sila din po para may parating sa amin kung ano yung mga pangangailangan ng mga kasamahan natin. So kung hindi po makikipag-ugnayan ang mga magsasaka natin, halimbawa sinasabi niyo po na nasa bundok, sa opisina po ng municipal agriculturist sa bawat bayan-bayan, hindi po makakarating sa amin ang pangangailangan po nila. Pero kung meron pong direkta na pumupunta sa amin at humihingi ng tulong, kami po naman ay nakahanda rin at may mga tao po kami na pwede rin ho namin pababain. Pero hindi ho ganun kadami na talagang masasakop namin yung hanggang at the barangay level kasi yun nga po ay naka-devolve na sa ating local government units. Salamat po, ma'am. At magtatanong naman po si Dr. Jess Medina, ang Pangulo ng Samahan ng Federasyon ng Kaitlogan. Mangingitlog sa Calabarzon. Kaitlogan po. Magandang gabi po, ma'am. On behalf po ng Batangas Egg Producers, ay nais ko sana parating na kung pwede ho tayo magkaroon, ito ho, hindi ho tanong, kung paano ho tayo magkaroon ng isang joint meeting with Land Bank for the loan assistance. Kasi alam naman ho natin at kami po last Monday ay nasa DA po. Kami po yun, ni Paring Pet. At hiniling po namin kay DA na magkaroon ng isang pagpupulong at patulungan yung mga nasalanta. Alam naman po natin na 20 to 30% ng layer dito sa ating Calabarzon ay badly hit po nung naayos na rin po namin sa Land Bank kung sa joint meeting hihilingin na po namin sa inyo na samahan nyo kami. Pwede ho ba kaya, ma'am? Sige po, at yan po isa sa responsibilidad namin na iugnay po natin ang mga mag-iitlog at mga stakeholders po natin sa Land Bank at kung saan man pong agency na pwede yung tumulong sa atin, lalo na pag may pangangailangan na ganito na financial assistance. Commercial or sa Land Bank po? Commercial bank o Land Bank po? Dahil po narinig po namin na ang interest po daw is around 6%. So kami ni Paring Pet ay hindi ho umayon doon sa 6%. Alam naman po natin na ang commercial is 4.5 na lang po. So sabi namin ay kami ho ay nasa lantana ay dapat ho siguro itulungan. Wag ho mataasan ng konti. Isa pa ho, narinig ko kanina sa paliwanag nyo rin na hinihikayat nyo na magkaroon ng gumamit ng organic fertilizer. Pwede din ho bang mahiling na rin namin with joint meeting din po sa inyo at tulungan nyo kami maturuan ho ang aming mga farm owner para ho may convert natin ang mga manure, chicken manure for organic fertilizer. Kung meron po kayong assistant o nababigyan kami ng isang seminar sa sa pinakamaagang panahon. Sige po, meron po talaga tayong programa sa organic agriculture kung saan kami po ay nakakapag-provide ng mga shredder, African Nightcrawler, and pong bulati para ho ang ating mga waste ay pwede pong gawin natin na organic fertilizer or vermicast,
So magandang gabi po kay Director Josefina Rico, ating pong Director ng National Meat Inspection Service ng Region 4A. In light po kasi dito sa kahilingan din ni Governor na may ayos namin ni Paring Ped ang aming mga kasama tungkol ho sa manure. Kasi sinisikap namin ho na patulungan ang industry ng paghahalaman as well as sa aming parte naman ho ay maiwasan naman namin ang pagreklamo naman ng mga kapitbahay na mai-convert naman sa maganda naman ang organic fertilizer. At saka po karagdagang pagkikitain din yan. Dahil nagkakahalaga po ng 300 to 350 pesos ang isang sako na 50 kilos ng ating vermicast o organic fertilizer. Kaya maganda po yan na matutukan po natin. At kami nga po ay nagbibigay ng seminar diyan at yung panimulang facility, nakapag-provide po kami. Ang kailangan lang po namin ay isang project proposal, isang simpleng feasibility study na nagsasaad po kung ano yung mga kakailanganin niyo sa pagsisimula ng isang ganyan pong proyekto. Ay hihilingin na ho namin sa inyo yun. At kasi ho, itong week na ito, nandito si Willie sa farm, si Wellington, kasi as I know sa aking kalaman, may problema ho doon sa mga nagpo-produce pa ho dito ng organic na medyo kulang para ho sa kalaman, tapos ho yung marketing. Na ang ginawa ho ni Wellington ay bibilhin niya yung organic dito at dadalhin pa ho sa Mindanao. So yun ho ang sabi nga namin, para ho yatang sayang. Eh dito naman ho sa atin ay nangangailangan ay siguro pag natulungan kami sa pagpo-produce ay palagay ko ho ay masasapatan yung pangangailangan sa Mindanao at pangangailangan dito. At alam naman po natin na ang Batangas ay isang major producer ng itlog. So ibig sabihin, major producer ng chicken manure. So, yun po ma'am. Nadako din po ako kay Dr. Aglo. Barkada ko po yan eh. Si Dr. Pwede ba, Dr. Jess, bago magpatuloy ang tanungan natin kay Dr. Aglo, ay atin munang i-welcome ang Technical Director Regional Technical Director ng National Meat Inspection System dito sa atin, si Dr. Ra Josefina Rico. Ayun po sa kabilang dulo. Rico. Dr. Josefina Rico. Rico po, tagapamahala po ng NMIS Calabarzon. Magandang hapon po sa lahat. Pasensya na po, may bumalandrang trailer truck sa Mindanao. So sorry po talaga. So yun po, mabalik po tayo kay Dr. Aglo. Dr. Aglo, alam naman natin, sinisikap natin ang bawat isa sa pagpe-prevent at pagtutulungan tungkol sa mga sakit. Pwede ho nyo ba kaming i-update ni Paring Ped? Alam naman natin, ako sa parte ng Kaitlugan at si Paring Ped naman sa Kababuyan. Pwede pahingi ho ng update sa mga current diseases. So magandang gabi po sa ating lahat ngayong araw na ito. With regards po dun sa common na sakit, sinasabi ngayon, ang national government po through the BAI ay naghahanda po dun sa pagdating ng yung H7N9. Kung narinig ninyo, sa China, marami na pong namatay noong March 13. So, nandito kami sa punto ngayon ng paghahanda. Paano po yung paghahanda? Ika-capacitate po yung LGUs, lalo na yung sa provincial veterinary offices, kasi po sila po ang link natin sa ibaba. So, magkakaroon po ng series of trainings for the provincial vets at saka yung mga vets sa mga provincial offices. So, yung sinasabing 8, 7, and 9. Yun po yung sakit na pneumonia po siya, na ang parang ang nagiging sentinel animal ay tao. Nalalaman natin na present sa ating bansa kung may namamatay na tao. So, sinasabi doon, 4 na virus po ang nagko-combine doon para mabuo yun
na ang kinatatakot natin sa industriya, baka mag-combine sila, dumako sa poultry, dumako sa mga ating mga baboy. Ang labas nila, reservoir po sila, nakikita ang sakit sa tao. So, yun, pinaghahandaan po natin yun. So, sinasabi natin, ina-update po natin yung avian influenza protection program po natin, yung sa H5N1. So, isa po yon. And then, ikalawa po, nagpunta po dito yung OIE, yung World Animal Health, at naka-attend po ako ng series of trainings po doon para po doon sa outbreak management po and investigation. So, ika-capacitate na rin natin ang ating mga provincial veterinary offices doon po sa mga kung paano mag-report, maagang ma-detect ang mga sakit para hindi na siya kumalat. So, nakasunod po diyan yung ating pong pagsunod sa panahon po, yung PILAHIS po, yung information system, patuloy pong ibinababa. Nililink na po yan para ma-reach po agad yung information, malaman ng national government at ng region kung anong nangyayari sa baba. So, ikinakapacitate po natin ang ating LGUs. So, sa common sakit po ngayon, yung PED na sinasabi, yung porcine epidemic diarrhea, nagkaroon po kami ng 2 kaso na confirm. Ibig sabihin po, nandito siya sa paligid sa ating Batangas. As per our records po, every 4 years po nadating siya. So, nagkaroon po ng pagmi-meeting, especially po dito sa PBMA Batangas chapter. Nandun po ang ating pinakamagaling na resource speaker, si Dr. Sanchez po, na ibahagi po niya na yung putol o sugpo sa PED ay nakasalalay po sa ating mga farm owners. Nandyan po yung sinasabi, umokay po yung feedback, provided under the supervision po ng veterinaryo yon. And then, ipinapambahagi po yung biosecurity po, sundin po natin. Unang-una po, sinasabi namin, may lapses po sa paggamit ng mga disinfectant. So, sabi namin, i-review dapat ng mga farms. Hindi po basta-basta nag-disinfectant, nililinis siya. Di po ba ang sabi natin? Dahil ang karaniwang virus nagtatago sa mga dumi. So, yun ang nakita for PED, paigtingin ang biosecurity, and then kung mag-feedback po, under the supervision ng veterinaryo, at ikalawa po, may option po, ikatlo po, may option po na magbakuna. Meron pong approved na vaccine for PED. Yun po ang sinabi ng Bureau of Animal Industry. Lumapit po sa Bureau para po sa tamang panuntunan sa paggamit po ng vaccine. However, nagkasundo po ang region at saka ang Provincial Veterinary Office ng Batangas na sa backyard level po, hindi po tayo magbabakuna. Hindi po magbabakuna laban sa PED sa backyard level. Ang mga commercial farm po, may option po kayo na magbakuna o gumamit ng feedback. So, yun po yung latest na napag-usapan namin ng Provincial Veterinary Office ng Batangas. Ang Laguna po, nakakatabi natin ng Mamatsyag at ang Cavite, nagmamatsyag din po sila. Kapag meron po dito sa atin, kinakabahan sila, baka daw lumipat. So, ang ating sitwasyon ngayon, dapat pinoprotektahan po ang Batangas. So, yun po. And may good news naman po yung Provincial Veterinary Office kasi naka-pipeline na daw po ang isang makabagong disinfection area dyan po sa Mestartol. Yun po ang sinabi. Yun po yung pinaka-latest na sabi nila. Kumbaga. And then, sa other sakit, napapansin namin sa laboratorio, yung paggamit na lang po ng antibiotic ang problema natin. Karamihan sa na-test namin na mga samples, marami na ang resistant. So, sinasabi namin, magpa-drug sensitivity para malaman kung ano na talaga ang problema. So, yung nakikita namin, more on bacterial diseases sa farm level po. So, pagka ganun po, management pa rin po ang importante doon. So, isa nga doon po yung sensitivity sa mga drugs na ginagamit. Pagdating naman po sa small animals, so kung napanood nyo na po yung sa mga TV,
meron po tayong accelerated rabies elimination program. So bakit po accelerated? Pumayag po ang DOH na mag-infuse ng budget po sa sa kagawaran ng agrikultura para mapabilis po yung rabies elimination program. So party po tayo ng national, sinusunod po natin yung ating nakaschedule ng mga gawain. So bilang pagtugon po dun sa parang hamon ng DOH kung kaya ba nating i-eliminate yung rabies in 3 years time. Ang sabi po namin, 0 incidents muna po tayo, wag yung total elimination. Dahil po ang vaccination coverage po natin, hindi po ganoon kalaki kung tutuusin. So, isa sa nakitang problema po dun sa rabies program yung mabagal na pagtupad po ng LGUs dun sa kanilang responsibility na mag-alay pa rin ng bakuna. Dahil po sa batas, ang lahat ng LGU po ay dapat na merong binibiling bakuna, hindi po umaasa sa national government lamang. So, ang nangyayari po, imbes na allocation po ang bibigay ng national government, parang kanila na. Inari na ng government lahat yung responsibility. Nasa batas po, dapat po, nabili din po ang LGU. So, yun yung top 3 diseases na inaabangan natin at pinaghahandaan po. Hindi lamang po sa regional level, kundi sa national level po. Thank you po. Magandang gabi po sa manonood. Tulad nga po ng sabi ni Paring Jess, siya po sa Itlogan, ako naman po ay sa Kababuyan. Kaya, isa po ang mga tanong namin puro related. Katulad ng sinabi nyo, yung PED. Katatapos lang po kagabi nung pa-seminar ng Bayer at si Dr. Sanchez din ang mag-present. So far po, isa sa pinakamagandang presentation tungkol sa prevention ng PED, yung kay Dr. Sanchez. Kaya yung aming pong opisina sa Unibat, welcome po mga nag-aalaga ng baboy na pumunta sa aming opisina. Kumpleto po kami ng paano po ang sistema ng pag-feedback. Napakaliwanag po yung presentation na yon. At tungkol din po sa biosecurity, napakaganda rin po ang presentation kagabi. Kaya kung gusto po ninyong maturuan namin kayo, lalo higit po yung mga backyard, kung paano po natin maiwasan ang pagkalat ng PED. Sa katunayan po, sa report po sa aming tanggapan, nag-umpisa po, pwede ko nang i-announce ito dahil tumawag na sa akin yung membrong mga tinamaan So, yan po sa bandang Tipacan, tumuloy po na Antipolo, hanggang Garcia, Rosario, at hanggang San Juan. Yan po kumpirmado na at yung pong mga farm owner na mismo ang nagsabi sa akin na meron silang PED. Kaya po ito kundi pagtutulong-tulungan ng mga farm owner at saka ng mga nasa DA at saka nasa LGU, yan po dapat lahat po magpa-participate, hindi lang po private sector, kundi napakalaki po ang tulong ng LGU din dito. Kasi yung barangay level, sila magre-report kung talagang sa kanilang lugar ay may tama o wala. At kung hindi po natin, kung papabayaan po natin ito, ay yung production natin ng baboy sa November at December, ay baka po kapusin tayo ng baboy. Ay sayang po pagkakataon dahil magandang presyo ng baboy ngayon, ito magandang pagkakataon para kumita ang ating mga farmer. Kaya sana po ay pagtulungan natin itong PED. Mabalik po tayo sa food safety. Dalawa po ang ating guest ngayon dito sa NMIS at saka sa quarantine, si Director Nilo, at saka si Ma'am. Ito'y lagi ko nakakasama sa mga kung saan kami nakikita ni Ma'am sa NMIS. Dito po sa quarantine, napaka-init pong balita ngayon yung tungkol sa expired frozen meat. May dumadaan bagaho dyan sa ating port sapagkat ang alam ko katungkulan ng DA bago mailabas ang produktong iyan, ay dapat dumaan sa quarantine at yan ay nasa batas. Natutupad ba ang batas na ito? Well, magandang gabi po sa ating lahat sa programang Up Batangas. Kami po sa quarantine, kami po yung first border inspection. Bali,
bago po makapag-import ang isang tao, ay dadaan po siya sa proseso. Kailangang accredited yung panggagalingan ng kanyang i-importin na karne. Tapos yung importer mismo, kailangang accredited din siya sa ibang ahensya ng gobyerno tulad ng BAE, NMIS, saka iba pang mga requirements sa importation sa Bureau of Customs, BTI. So, dito po sa aming area sa Batangas, masisiguro ko po na wala pong dumarating dito na mayroong expired na imported na karne. Kasi sa ngayon po, ang aming kliyente pa lang ay malalaking processor po yung Pure Foods Corporation and Century Pacific Meat Processor po. So, yung mga maliliit nating importer is nagaling po sa Manila, hindi po dito dumadaan sa amin sa Batangas Port. Kasi di ba nung nagdaan po may nabalitang ilang container yon na nawawala. Hindi yun siguro galing sa Batangas Port. Anyway, sige. Kay ma'am naman, sa NMIS po, nabalik ho tayo sa frozen meat. Na siguro sa mga nanonood sa television, nakikita naman ninyo na yan na tinatawag na frozen meat on a box. Na supposed to be, dapat yan ay nakalagay sa isang freezer na nandun sa wet market. Dito pa sa atin sa Batangas, sa mga wet market natin, ay may mga lumalabas bang mga frozen meat? Unang-una, ang frozen meat muna. Saka na natin pag-usapan ang expired. Yung bang mga frozen meat na, kasi ang pagkakaalam ko dyan, may mga temperature requirement yan na hindi mo pwedeng basta na lang nailagay sa lamesa ng any frozen. Di ba? Ano po ang inyong impormasyon tungkol dyan? Magandang hapon po. Tama po yung sabi ni Sir, no? Pagdating sa frozen, thawed at saka chilled, meron po tayong batas na dapat tupdin. Yung po yung tinatawag nating Department of Agriculture Administrative Order Number 6, kung saan pinapatupad po yung batas ng kalinisan pagdating sa mga palengke. Bagamat pagdating po sa pagpapatupad, ang primary implementer po talaga ang local government, na yun naman po katulong ang national meat po sa pagmamonitor. Sa maraming pagkakataon po nagtutulong po ang National Meat Inspection ng 4A at saka po ang local government unit, lalo na po sila kung may mga complaints. So, tinitignan po dito yung kung nasusunod yung tamang pamantayan pagdating sa palengke. Bagamat hindi pa po ganon ang kapasidad ng bawat lokal na pamahalaan dito sa Batangas. Isa pong napaka-importanting sana po ay mangyari ay pangunahan ng Provincial Veterinary Office ng Batangas City yung pagmamonitor po lahat ng kasi po ito inaayon sa Local Government Code na sila po ang primary monitoring body pagdating sa mga... Pero po, sa bawat pagkakataon, katulad po sa ngayon, marami pong lokal na pamahalaan sa Batangas na mismo na humingi po sa amin ng tulong. Kami naman ay hindi nagkukulang. Maging po yung latest na yung mga hot areas or areas of concern, ayaw politically correct, ayaw po ng hotspot, kundi the areas of concern, tinututukan po yan ng aming enforcement team sa pakikipag-coordinate po ng lokal na pamahalaan. Parang napapansin ko sa lahat ng ating guest ngayon, parang may problema tayo sa coordination sa ating probinsya, sa mga LGU. Wala ba kang magagawang paraan naman na magkaroon kayo ng dialogue sa kanila para mapagtulungan? Ika nga, yan para maging effective ang batas, dapat yung national at saka local at saka private sector, yan naman ang sinasabi ng ating Pangulo, na dapat magkatulong-tulong. Dito pa sa Batangas, wala ho bang dialogue na at least sa kabubuti ng ating probinsya? Marami pong pagkakataon na kami po ay nakikipag-ugnayan sa Provincial Veterinary Office ng Batangas Province po. Sa kasalukuyan po
ina-encourage po namin sila na i-put up yung kanilang provincial meat inspection service. Pero ganun pa man, hanggang sa level ng lokal po, mga LGUs, kami po ay kumikilos basta po kami ay nandun po yung kung hinihingi po ng mga lokal na pamahalaan po, kaagad po kami nakikipagtulungan. Siguro, Para i-monitor po. siguro si Direktor ang magandang makasagot ng tanong na yon, Direktor. Yun po ang ating mga programa sa Kagawaran. Patuloy po ang ating pakikipag-ugnayan sa ating pong provincial office, Office of the Provincial Agriculturist, Office of the Provincial Veterinarian. Pero kagaya nga po ng nasabi namin, yan po ay nasa discretion ng ating mga chief executives kung ipaprioridad o susuportahan nila ang national program. So kung hindi naman po nila prioridad ang mga national programs, tayo naman po humihingi rin ng tulong sa ating pong President ng Mayor's League o dito po sa President ng Municipal Agriculturist, yung asosasyon po. So, pinagtutulong-tulungan po natin ang pagsasakatuparan ng ating mga programa sa Kagawaran from the regional level to the provincial level up to the municipal level po. At ganoon din po ang hindi natin kinalilimutan ang mga private sectors po na kagaya na nilamang PED, kagaya po natin mga kasamahan dito na talaga pong maganda pong katuwang at hindi po kakayanin ng ating pamahalaan kung wala po ang private sectors na susuporta sa mga programa po ng ating pamahalaan. Bago kayo, Mar, pakilala ko lang muna yung ating kasamahan sa Apak Batangas, si Past President Albin Castillo. Nakapostoro yan kasi mag-a-attend ng induction nata. Past President po ng Rotary Club of Lipa South. Albin, thank you. Mar? Magandang gabi po sa lahat ng mga manonood ng Apak Batangas. Sana'y makapagbigay na naman po kami ng mga kaalaman tungkol sa agrikultura. At magandang gabi po sa ating mga bisita dito. Ako po na masaya at naluklok po dito sa ating Department of Agriculture Regional ay isang Tagalipa. At ang kanilang pinupursiging produkto ay itong mga kaitlugang ito at mga kababuyan, kahayupan at itong ating mga bigas. At ako naman po'y nalulungkot at dahil hindi po yata napansin itong mga pangunahing produkto dito sa Lipa na pangunahin pong produkto yung kape na pagka po tayo nag-aalmusal ng mga baboy na may karne at ang kanin ay pagpasarap po yung kape at yan pong ating produktong paminta, yung pong yung natural na pangkulay po na anato, yung tsuete, at iba pong produkto pa na nanggagaling dito sa ating probinsya na noong pong 1960 ay natatandaan ko po't bata pa ako ay number one pong tinamaan ng presyo at saka ng insekto itong kape na noon po'y bumagsak ang presyo at 1970 po, 75 ay bumagsak po ang presyo sa 10 pesos per kilo. Kaya po yung mga magsasaka natin ay nag-divert ng ibang produkto, nangamatay po ang mga kapihan natin at ngayon po ay binubuhay na nga ulit ng ating city at saka probinsyan. At ito pong ating paminta at saka kape ay 1990 po, nagkaganon din po. Isang epidemya rin po dumapo dito, nangamatay din po. At noon po ay 45% po ng konsumo ng Pilipinas sa paminta ay nanggagaling sa Lipa. Pero ngayon po ay baka pa 5 to 10% na lang, baka wala pa. At ito pong ating anato, tsuete, na nawala na rin po
Pero ngayon po ay maganda, masigla ang presyo, kaya nga lang po wala tayong production. Meron po ba kayong, katulad po nabanggit ni Lieutenant Colonel Lubaton, na yung po nasa kabundukan ay wala pong masyadong kaalaman sa pagsasaka. At ito po namang ating mga magsasaka dito ay mga matatanda na may rayong na hindi na makapagsaka. At yung mga anak po ay nakakurbata, nasa mga mall pa. Ay tama po ba yung mga data dito ng agriculture dun sa talagang data na actual? Meron po ba kayong proyekto para ito yung malunasan sa ating pong DA? Yun po ang mga nabanggit nyo na produkto ng ating lalawigan na talagang nagpasikat sa atin noong unang panahon. Kape, citrus, paminta, at aswete, Meron, hindi po nakakalimutan ng kagawaran na maglaan ng pondo para sa mga magsasaka na nagnanais na bumalik po sa pagtatanim niyan. Namimigay po kami ng libreng pananim na kape. Ganon din po yung kung paminta ho ang i-request, kami po ay magbibigay din yan. At kung kaalaman naman po, kami po ay nagsasagwa rin po ng seminar. Pwede hong direkta kayong mag-request sa amin para makapag-provide kami ng mga resource speakers na magpapaliwanag, magtuturo, at pati po technical assistance ibibigay po namin. Ang nagiging problema po natin nga ngayon, lalo na po sa kape, kapag po kami nag-encourage na mag-rehab o magdagdag ng expansion area ng kape ho, wala nang magbigay kasi po ang sinasabi nila wala namang mamitas o mamuti ng kape kasi ang ating mga kabataan ngayon ang prioridad do, hindi ho agriculture. Ang marami ho ay nasa call center, marami nasa pabrika at dahil nga tayo malapit sa Metro Manila, kaya ang sinasabi ho ng mga magsasaka ay matanda na nga kami, wala nang labor para ho mag-harvest. Pero kami po sa kagawaran, prioridad pa rin ho natin na ma-promote, ma-expand po natin ang areas natin ng kape, ng citrus, ng paminta, lalo na ho dito sa Batangas na talaga pong siyang nagpasikat sa atin. Ay, magandang gabi po mula. Yung po mga magsasaka natin ngayon ay nadamaan po ng kalamidad, na ipagbili po yung lupa, wala po masaka, nakikisaka, at kung minsan nga po ay kumakagat sila sa 200 pesos na upa dahil pagka naman po kayo nagpataas ng 250 sa katulad ko po, ako po ay umuupa ng lupa para ipasaka doon sa mga magsasakang na nangangailangan ng tulong at tinutulungan ko po ito dahil sila ay dati kong mga kasama sa mga pagsasakang, ako po isa rin magsasaka ay ito pong mga labor po na ito, pagka po pinataas natin, malulugi naman po yung pinanser. Ay bawal naman po ang bababa sa minimum. Paano po kaya ang gagawin natin doon? Wala po yatang pamamaraan para mapabalik natin yung mga tunay na magsasaka. At makaramihan po ng mga nagsasaka ngayon, mga dayuhan na rin po. Ganito po yung ginagawa ng kagawaran ng pagsasaka. Bukod po sa nagbibigay po tayo ng tulong sa binhi, ang abono, organic fertilizer nga po ang pinopromote natin. Na yung mga compost, mga basura na nasa paligid lamang nila, ay gawin po nating organic fertilizer. At ganun din po, may mga farm machineries na itinutulong po ang ating kagawaran para pong towards mechanization na tayo. Hindi na yung kagaya nung sinauna na talagang kalabaw at baka na siya po nating itinuturo sa magsasaka o siyang makalumang pamamaraan. Sa ngayon po ay meron din tayong mga high-yielding varieties at magaganda pong varieties ng mga halaman kung saan mas mataas ang ani, mas mataas ang kita. Kaya po maganda po siguro ang oportunidad dito sa ating mga magsasaka na bumalik sila
sa pagtatanim sa pamamagitan po ng paghingi rin ng tulong sa ating sa kagawaran ng pagsasaka. Ganun din po sa ating mga nasa local government units. Ang problema po ay hindi po makapunta sa Department of Agriculture yung mga isang ordinaryong magsasaka dahil magtatanim siya doon sa paligid lang ng bahay niya. Di pang sariling gamit lang po yun. At yung katulad po namin na nagpipinance na uupa kami ng lupa, kami magpapatanim, marami pong ganun ngayon dito sa ating lugar. Ang problema nga lang po namin na medyo masaya ako at narinig ako sa inyo ng libre, ay di kami po manghihingi ng mga tatanim. Tayo po ay may mga tanggapan sa bawat lalawigan. At bukod po doon, yung ating una po, makikipag-ugnayan po sa local government. So, sa municipal office, meron po tayong mga municipal agriculturist na kami po ay namamahagi rin ng mga tulong na yan, mga pananim, kung ano man po sa mga munisipyo. Kung hindi po makapunta doon, meron din po tayong mga kagaya ng ating istasyon dito, yung Southern Tagalog Integrated Agricultural Research Center. At may opisina po tayo ng tinatawag na APCO, Agricultural Program Coordinating Officer, na bumababa po sila kahit po mga 10 lang ang tao namin, bawat probinsya, para ho alamin ang pangangailangan ng mga nasa baba, kahit po sa mga barangay. Pero talaga hong ang contact ng ating mga magsasaka, siguro po dun sa municipal level, para ho maparating sa amin, kasi nagkoconduct ko kami halos ng monthly meeting ng mga municipal agriculturists para alamin ko ano yung pangangailangan ng mga nasa barangay, nasa munisipyo. At kagaya po ngayon, na meron ho tayong rehab para sa Typhoon Glenda, maganda po siguro na maisubmit po sa amin ng mga magsasaka kung ano talaga yung pangangailangan nila, kung hybrid po na vegetable seeds, kung open pollinated, kung palay, mais, para ho yun yung talagang maibigay namin na binhi sa inyo. Kung hybrid ho ba yan, siya po namin ipoprovide sa inyo para naman ho angkop sa pangangailangan ninyo. Yun po yung iniintay namin sa ngayon, na tayo po'y napagkalooban ng ating kagawaran ng halagang 155 million para pambili ng binhi na palay, mais, gulay at fruit-bearing trees para ho maipamahagi nga ho ngayon sa typhoon na ito na rehab po natin sa Typhoon Glenda. At sa darating po na Miyerkules, August 27, magkakaroon po tayo ng isang pagpupulong ng mga magsasaka, mga agricultural stakeholders sa Padre Garcia Cultural Center sa Kilo-Kilo North, Padre Garcia, sa 9:00 po ng umaga. Para ho alamin natin nga yung sinasabi ko po sa inyo na direktang pangangailangan ng mga magsasaka, ano po yung kailangan nila na binhi at mga pananim at kung ano po yung tulong na pwedeng maibigay ng kagawaran. Para kumbaga ho, consultation na ito sa kanila, hindi ho yung bibigyan namin na hindi naman pala nila kailangan, hindi naman pala nila magagamit o talagang yun ang kailangang itanim. So iniimbitahan po natin at inaanyayahan ang mga magsasaka, ang mga magbubukid at mangingisda po sa darating na Miyerkules, ika-27 po ng Agosto. Yung mga inaatinan natin ng mga seminars, mga meeting, dialogue, mostly preparasyon natin doon sa ASEAN AEC 2015, yung competitiveness ng ating agricultural sector. At dito sa atin sa Batangas, sa iyong palagay, Director, ito bagang sa 2015, darating ang mga produktong agrikultura na imported at ito bagang ating present cost of production ay magiging competitive versus sa mga imported na produktong agrikultura. At ito ba'y meron ba tayong makabagong teknolohiya bukod pa sa mababang inputs para at least kahit papaano ay maging competitive naman tayo sa mga darating na produktong manggagaling sa ating kapitbahay? Yan pong pagdating ng ASEAN Economic Community, pag-implement po sa taong 2015, isa po yan sa pinaghahandaan ng ating kagawaran. Kung saan meron po tayong mga seminars na ginagawa, kagaya na sabi ni Mang Ped,
at orientation sa ating mga magsasaka, sa ating mga stakeholders. Ganun din po ang paghahanda sa kanila para maging ano ba yun? Competitive tayo sa mga taga-ibang bansa. Ngayon, ginagawa po natin yan sa pamamagitan ng ina-upgrade po natin ang ating mga laboratories para mas maganda ang serbisyo nila. At yun pong ating mga product standards ay nagkaroon na po tayo ng mga ganyan na sasagawa ng seminar at pagsiset ng mga standards para kumbaga naka-align sa standards nun din po ibang bansa. Kumbaga pagpasok ng ating produkto rin sa kanila, mamimit din po natin yung standards na hinihingi nila. So, yun po yung preparasyon na ginagawa. At sa ngayon po ay may mga teknolohiya po tayo na ginagawa para mapababa ang cost of production ng ating mga magsasaka. Atin nung pinopromote yung halimbawa ay paggamit ng ram pump. Kung gusto niyo po makita, may sample po tayo niyan dito sa Calamyas, sa Kahariam Farm, kung saan hindi na po tayo gumagamit ng fuel sa pagpapatakbo ng isang makina para yung tubig na gagamitin natin na ipapump galing sa isang ilog ay may akyat natin at may dilig halimbawa sa mga gulay at sa mga halaman. Yung isa po yun na magandang technology. Ganun din po may mga areas tayo na pwedeng lagyan mga windmill. Parang may isa tayong demo dito po sa San Isidro Rosario. At yun nga po, dito sa Calamyas Ibaan, meron din nga po tayong windmill, may ram pump, na maganda pong modelo na hindi na po gumagamit ng fuel. So, Thank you very much, Director. So, sunod na magtatanong si Vice Chairman Ray. Ray? May tanong ka, Ray? Meron po. Bilang isang business development consultant dito sa Batangas, ako'y nakikipag-ugnay sa mga potential clients ng mga negosyong katulad ng Integrity Net Solutions and Services sa Batangas City. Ito po ay may innovation sa communication technology para bumaba ang gastos sa telepono, sa long distance at lahat. Ang Mediatrix nga ay nakinabang doon. At sa pakikipagtulungan ko sa kanila, nakausap ko ang isang Chief Finance Officer ng Kenny Rogers na merong connection sa mga Malaysian financiers, mga taga-ibang bansa na venture capitalists na interesado sa agrikultura. Kasi ang Kenny Rogers, bumibili yun ng fresh vegetables, kung pwede, organic. Batangas is rich in vegetables. Ano po? Ngayon, ang sabi niya, nagustuhan niya yung idea na vertical farming. Kasi yung lupa, nagiging mas mataas na yung gastos sa lupa. Ano po? May mga dito sa Batangas, nangungupahan. Ano po? Pero lumilipat na daw sa Bicol dahil mahal na dito sa Batangas. Pumupunta na sila sa Bicol. Yun ay pinamalita sa akin ng taga-Sidsi. Na ganun nga ang ginagawa nila. Ngayon, dahil nagiging mahal ang lupa, yung maliit na lupa, pwede pa rin maging mabunga kung gagamitan natin ng high technology o high-tech farming na vertical farming katulad sa Japan at sa Israel at ibang bansang maunlad na kahit may bagyo, tuloy-tuloy pa rin ang pagtanim at pag-harvest. Ginagamitan ng solar energy, ginagamitan ng wind energy, lahat ng high-tech, tapos computerized pa para eksakto ang mga sangkap na pinapakain sa halamang pagkain. Okay. At sabi nila, meron silang hundreds of millions of pesos worth of investment. Handa silang bumili ng isang high-tech na agricultural project na ongoing. Or pwede rin sila mag-invest ng majority ownership doon sa project na yon. Pagkatapos ng ilang taon, ibebenta nila uli. Yun po ang venture capitalist.
hindi sila bumibili ng negosyo para habang buhay yun ang hawak nila. Binibili nila, pagkatapos ibebenta sa iba. Pero kung nangangailangan ang Pilipino na partner ng tulong nila sa financial, di makakabuti. Ano po? So kung meron po tayong nakikilala ng mga manonood na merong project na katulad yan, merong available na mga venture capitalists. Hindi lamang po sila. Kung tayo makikipag-ugnay sa mga Pilipino na sa overseas, abroad, naghahanap sila talaga ng mga proyektong pwedeng nilang tulungan para ang Pilipinas ay bumangon sa kahirapan. We just have to commit to more environment-friendly projects, ginagamitan ng technology. Kasi nandyan na ang technology, hindi lang natin nilulubos ng paggamit. Huwag tayong mahiya o matakot sa teknolohiya. Lalo na yung mga senior citizen na kagaya ko. Senior citizen na po tayo, 62 years old. Yung mga senior citizen, mga ginto ng mga angkan, marami pang pwedeng ibuga para sa ating lipunan. At sila ay may kapital. Pero pag nadagdagan ng kapital ng ibang Pilipinong overseas, lalong maganda para sa atin. Pero high-tech ang hinahanap. Huwag na yung makaluma, mga makaluma. Ano po, Director, mga taong sa pamalahan ay talagang gumagamit ng teknolohiya ngayon. Okay, thank you very much, Vice. Director, nakita ko na malawak talaga yung inyong mong opisina at bawat bureau ho na nasa ilalim po ng inyong departamento, nasa inyong opisina ay halos may kanya-kanya mga projects. Paano ho ang ginagawa natin na monitoring na itong lahat ng mga proyektong ito ay mag-cascade down po doon sa level po ng barangay? Kasi hindi naman po natin makakaila, Director, na marami po mga local officials na hindi po supportive sa project po ng Department of Agriculture. Mabuti kung ang mga mayors po natin, kagaya po ng mayor ng Padre Garcia na ang puso ho talaga ay nasa farming, pupunta ho siya doon sa mga barangay para mamigay ng mga seeds, nagpapairam ng traktora, kagaya niya, nasabi nyo na pupunta ho kayo ng Padre Garcia para kausapin yung mga farmers ho doon. Paano ho, anong programa mayroon tayo ho ang Department of Agriculture para ito ay maibaho natin at makumbinsi ho natin yung mga mayors ho na suporta po sa inyong programa? Kasi kahit na mayroon ho tayong 150 million na isusuporta sa ating lalawigan, kung wala namang support po yung lokal na pamahalaan, masasayang lang po ito, Director. Una po, ginagawa po namin talagang kami po hindi namin kinalilimutan na makipag-coordinate muna o mag-courtesy call sa atin pong mga municipal mayors. Sa katunayan, ano man pong gawain namin, ano man pong sulat na gagawin o activity, ang sulat po namin naka-address sa mayor. Dahil nga po, wala naman kami nga direct supervision sa mga tao niya na mga technicians. So, yun po talaga, nasa discretion nila. Hindi naman po namin pwedeng i-obliga talaga na kami ay suportahan. Pero, wala ho bang programa na mag-compete ho yung mga barangay tapos i-recognize ho ng Department of Agriculture? Ma-inspire sila. Meron po tayong mga ganyan na contest For example, outstanding province in terms of production po ng palay. Na yung Laguna, last year, nagkaroon sila ng 4 na milyon na award, cash award po, na basta agri-related project, nilalagay yung 4 million. Ganon din po yung ating mga extension workers. Nagbibigay din po tayo ng mga ganyan na incentives. Para ho ma-encourage talaga na matulungan tayo na may implement ang national program. Pero kagaya nga po ng nasabi namin, talaga pong kung hindi tayo susuportahan ng mga local chief executives, wala pong mangyayari sa ating programa dahil kakaunti nga po kami at the national level, at the regional level, ganun din po. Kaya bukod po diyan, kami ay merong mga radio programs para makarating, radio and TV programs nationwide, para makarating sa ating mga magsasaka sa malalayo na may ganito ang programang ating kagawaran. At mga walk-in nga po, tumatanggap po kami ng mga nahingi ng tulong na diretsang lumalapit sa amin kung hindi nga po sila makapunta sa kanilang mga local government units. Pero yung sa tingin... Director, kasi kung
sa lokal na level sa opisina ng mayor or kaya mas mababa pa ay mayroong problema, pwede ho ba yun na yung region ay mag-organize ng napakaraming mga organizations, mga private organizations or farmers sa mga barangay or sa mga bayan para kung hindi ho talaga masigasig yung lokal na pamahalaan, at least mayroong mga buhay na mga organization na pwedeng mag-volunteer as extension workers ho ng Department of Agriculture. Meron po tayong ganyan. Kagaya nga po, yung ating tinatawag na PAPSI, Provincial Agriculture and Fishery Council. Sila po yung mga volunteer. Yan nga po yung pinangungunahan ni na Mr. Ped Calao. Siya po yung vice chairman sa buong rehiyon ng ating Agriculture and Fishery Council, kung saan sila yung mga volunteer na talagang may puso na makamagsasaka. Sila po rin yung nagmo-monitor ng national programs para check and balance po ang function nila. Para po kung may anomalya sa baba, sila rin po yung magre-report niyan. Sila po yun, pinangunahan po yun ng grupo nila. Ikumpara ko lang po, Director, nung panahon ho kasi na kabataan namin, nakukumpara ko ho talaga yung Department of Agriculture noon na napaka-responsive ho. May mga extension workers ho noon nakita ko na pupunta sa mga barangay at nag-lecture ho talaga sa mga magsasaka. Dahil ako ho ay anak din ho ng isang magsasaka galing po sa Camarines Sur. At nakikita ko ho yung regular na pagpunta sa barangay at kinakausap yung mga farmers, nagbibigay ho ng fertilizer, nagbibigay ho ng medisina, pautang ho nandoon. Pero sa ngayon, itong mga bagay na ito parang halos nabubura ho sa ilang mga kabayanan ho natin. At alam naman ho natin na ang isa sa mga problema ho talaga dyan ay yung pagdibog ho ng power ho ninyo. Alam ko ho na putol din ho ang inyong kamay sa pag-implement ng mga proyekto at ito rin siguro ang dahilan kung bakit hindi ho ma-attain ng departamento yung kanyang objective na maging self-reliant tayo. Hindi na tayo mag-import ng bigas dahil talagang kulang din kayo ng galamay. So, ganun lang ho siguro, Director. Mabutit na banggit nyo na si Vice, ang aming palang kasama dito ay siya palang Vice Chairman ng buong rehiyon ng Calabarzon. So, baka pwede yung tanongin ko na lang po siya, Director. Bawat munisipyo, meron po ano silang plano mo para itong mga programa ng Department of Agriculture ay hindi lang maramdaman sa mga forum, kundi maging sa mga barangay na mayroon na mga extension workers, may mga volunteers tayo na pupunta sa mga magsasaka, at ano bang plano nyo? Actually, Jerry, ang organisasyon yan ay inuumpisahan sa provincial level. Itong Provincial Agri and Fisheries Council, binubuo ito ng mga talagang pangmasa. Yung meron kaming nasa crops, meron kaming sa mga isda, meron kami ako nga sectoral representative sa livestock and poultry. So every now and then, nagre-report kami. Ito ay covering the whole of Batangas. Pag-usapan muna natin ng Batangas dahil up Batangas ito eh. So, lahat ng munisipyo at bayan, may representative yan na yan ang nakikipag-ugnayan sa municipal MAU, yung tinatawag na MAU. At trabaho ng mga yan ay makipag-ugnayan dito sa representative mismo ng LGU. So sa mga program, nagko-courtesy call sila sa mayor at para sila ma-recognize at lahat ng project na galing sa national, kino-coordinate din nila yan sa munisipyo. Ang nagiging problema ng PAPSI ay kumisan, sabi nga ni Director, pag ang mayor ay hindi yun ang kanyang tinatawag na priority. Kaya nangyayari niyan, yung pundo ay talagang kinukulang din. Pag yan ay wala sa budget, yung tinatawag na IRA nila, ay talagang hindi mo magagampanan yung dapat talagang gawin ng Departamento ng Agrikultura. Okay, thank you very much. Ma'am, tayo po ay magpapaalam na baka pwede makahingi ng parting statement at napakalaking papasalamat po ng aming programa na kahit na po Saturday ay dinala nyo yung mga kasamahan sa departamento para magbigay ng update sa ating
mga kabayan dito sa lalawigan ng Batangas. Of course, through the coordination ng aming kasama na si Ped Calao. Your parting statement, Director? Una-una po, maraming salamat po sa mga kaibigan po natin sa UP Batangas sa pagbibigay po ng pagkakataon na kami ay makapagsalita at maipahayag ang mga programa po ng kagawaran ng pagsasaka. Sa mga magsasaka po, umasa po kayo na ang nakalaan pong pondo para po sa inyo ay sisiguraduhin ko po na talagang ilalaan sa inyo. Wala po yung pupunta sa bulsa ng mga kasamahan ko sa kagawaran at talaga pong ang programa, ilalaan po namin sa inyo kung ano man po yung talagang kayang itulong namin. So, ito pong mga kasamahan ko, ay maraming salamat din po sa pagbibigay po ng paunlak ngayong hapon. Ang grupo po ng livestock at yun pong grupo ng aming mga crops at iba pa hong sectors ay nakahanda rin po kami na paunlakan kung sakali pong imbitahan po ulit ninyo. Maraming salamat, Director. At mamaya si Vice Chairman ay meron ding update sa ating mga tagapagsubaybay pagkatapos lang ng acknowledgement galing kay Ped Calao. Kay Dingandan. Oo, nais lamang namin pasalamatan po itong mga negosyanteng sumusuporta at tumutulong dito po sa Batangas. Ang Paulman, bagamat ito'y ayaw magpabanggit, ay may padalang suporta sa UP Batangas. Ang Makiling Builders Depot ay tumutulong din po sa atin kung mayroon kayong mga pangangailangan pang construction supplies mula sa umpisa po hanggang sa finishing ay mayroon sila dyan sa atin sa Lipa, sa Ayala Highway, sa Santo Tomas, sa President Laurel Highway at saka doon po sa bypass sa Batangas City. Malalaki po ang mga depo na Makiling Depo at saka ito pong Agrimart dito po sa may CM Recto malapit sa monumento ni Don Claro Recto sa Lipa. Sila rin po yung may-ari ng Sampaguita Mart. Kung mayroon po kayong mga pangangailangan, grocery, pang-eskwelahan, pang-opisina, dito po sa Agrimart at saka po sa Sampaguita Mart. Ang Silpol Joyce para sa mga furnitures ninyo ay doon na po kayo magpunta at napakaganda, napakalaki, marami silang variety ng sa kanilang ng ating mga furnitures at patuloy po silang sumusuporta sa UP Batangas. At siyempre, ito pong mga establishments na ito ng Blue Sapphire na patuloy na libreng ginagamit namin ang venue sa linggo-linggo dito sa UP Batangas para sa inyong mga weddings at saka anumang parties, meetings dito po sa Blue Sapphire. May mga magagandang hangouts din po sila para sa mga teenager dito sa taas. At siyempre po, tinutulungan tayo ng Great Concepts at the Zillion Builders Pavilion. Maraming salamat po sa inyo. Kung mamarapatin po ni Director, baka mayroong mga information na gustong wala na. Si Ma'am, Doktora, meron po kayong announcement na gusto pong with the permission of Director, di ba kulangan? Gusto ko pong i-assure ang Batangas na mga mamayan ng Batangas na katagni po namin ang quarantine pagdating sa food safety. Sila po yung first border, kami yung second border. Pagdating po dun sa mga akreditong mga establishmento, katulad ng mga slaughterhouses na accredited, poultry dressing plant, meat cutting facilities, yung ating mga cold storages na accredited, yan po na may mga naka-manned na mga tao. Pero po, napakahalaga po ang ginagampanan, ang half of the equation ng food safety, yung gagampanan po ng mga lokal na pamahalaan. Kasi po, it's a devolved functions para po sa mga lokal na pamahalaan, para gampanan po nila. Kaya nananawagan po ako sa bawat mamamayan ng Batangas na maging mulat, maging mapagmasid, at katukin po ang kanilang kanya-kanyang local government units para naman ang bawat local chief executive ng bawat LGU ng Batangas mabigyan po ng concern, isang prioridad kasi po
nakasalalay po sa kalusugan ng bawat mamamayan, ang kaunlad po ng bawat lokal na pamahalaan at ating pong bansa. So, yun po, tama po ang nasabi kanina, up to the barangay level po, talagang kailangan po maging mulat ang bawat mamamayan. Ko lang ha, ang pag-welcome namin sa aming bagong kasama si Direktora Vilma Di Maculangan ay bagong kasama po natin. So sa ngalan ni President Jane Murillo at ng mga kasama sa Rotary Club of Lipa South, welcome R.E.D. Vilma. Makikita ba ito? Yung announcement. Ito ay may kinalaman sa mga problema natin lahat eh. Lahat ng tao ay dumadaan sa konting gusot o away o di pagkakaunawaan. Di po ba? At pagka tayo ay merong conflict o away o inisan o di pagkakaunawaan, sakit ng ulo. Ano po? Lalo na pag kinain ninyong pagkain na galing sa sakahan, ano yun? Anong tawag doon? Yung botcha pong sinadawat o kaya yung sabi niyong expired, talaga pong sabi ko nga kanina isang pagsuporta namin itong inihahayag ni Sir tungkol sa ADR na ang bawat lokal din na pamahalaan ay magkaroon din ng ganong proseso. Kasi po hindi po namin dami po ng problema na pag inakyat po lahat sa amin, nabibilaukan po kami. So napakahalaga po ng talagang pakikipag-ugnayan at partisipasyon ng bawat lokal na pamahalaan. So dapat po talaga tagni ang lokal na pamahalaan at ang nasyonal. At syempre, ang boss ng mga namamahala sa pamahalaan, ang mamamayan mismo. Ang mga mamamayan mismo, umpisa sa pamilya, ay marunong ang mga elders na maging tagapamagitan sa away ng mga anak. Lalo na sa lupa, sa inheritance, at kung ano-ano pa. Maraming pinag-aawayan at nakakapagbigay ng stress. Hindi ba sabi ng mga doktor, mga 99% of our illnesses come from our inability to manage stress. Pag hindi tayo marunong magdala ng problema at stress, madadali tayo ng sakit. At mas magastos pagka umabot sa ospital. At kung may away nga, nakaka-stress. Ngayon, meron tayong batas, ang ADR 2004. Biro nyo, 2004 yan. 10 years ago. Alternative Dispute Resolution. Kasama sa Alternative Dispute Resolution, ang pagiging tagapamagitan. Ang bawat lugar, bawat lokal, ay lalo na sa mga barangay, mga lupong tagapamayapa, dapat marunong sila ng mediation skills. Mediation skills. At ito ay ibibigay sa Tanawan City sa September 27. Nakikita ba? Ayan, yan ang announcement. Ang mga tagapamuno ay inaanyayahan ng ating pamunuan sa lungsod ng Tanawan kasama ng Batangas Province Chamber of Commerce and Industry, ng Rotary Club of Tanawan, District 3820, at ng PhilAction Group for Social Responsibility, South Luzon Chapter ng Quality and Productivity Association of the Philippines, na dumalo sa introductory seminar workshop tungkol sa Be Happy and Well, Stress Management, and Mediation Skills for Alternative Dispute Resolution in Conflict Situations in Southern Luzon. Araw ng Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, ika-27 ng Setyembre 2014. Saan? Sa Modesto Castillo Hall, Plaza Mabini, Tanawan City, Batangas. Ito pong announcement ay para sa mga lupong tagapamayapa, mga barangay captain, mga tagapamuno ng mga samahan na may kinalaman sa kaayusan, sa pakikipag-ugnayan ng mga pamilya, ng pamayanan, at ng mga negosyante na nagkaroon ng problema sa kanilang kasunduan.
minsan nagtatalo sa mga kontrata, sa panahon natin ngayon magastos pagka pinaabot pa natin sa husgado ang mga problema na ganoon. Meron tayong ADR Act of 2004 na naipasa para sa Alternative Dispute Resolution. So isang alternatibong paraan para maayos ang mga gusot at mga away. Itong mga away na ito ay nakakapagbigay din ng stress sa tao. Pag nai-stress tayo ay nauuwi sa illness o sickness. Ano po? Tayo nagkakasakit dahil sa sakit ng ulo, sa mga problema. At pagka nagkasakit tayo, sasakit din ang bulsa dahil tataas ang gastos natin sa pag-oospital. At kung magwala naman dahil sa tindi ng conflict o ng away, pag nagwawala, ano nangyayari? Nauuwi sa pananakit o patayan. O kung ang tao ay naman ay nawalan ng kakayahan na madala ang problema niya sa tindi ng problema, kung hindi siya pumapatay, siya ay nagpapakamatay. So, yan ang nangyayari sa ating lipunan ngayon at kailangan natin matuto ng mga kakayahan sa pagdala ng stress at sa pag-ayos ng away at conflict at di pagkakaunawaan. Kaya minabuti ng pamunuan ng Tanawan kasama ng Batangas Province Chamber of Commerce and Industry, Metro Tanawan Chapter, kasama din po ng Rotary Club of Tanawan, District 3820, PhilAction Group for Social Responsibility na South Luzon Chapter ng Quality and Productivity Association of the Philippines. Minabuti nilang lahat na magkaroon ng introductory seminar workshop on Be Happy and Well Stress Management and Mediation Skills for Alternative Dispute Resolution in Conflict Situations dito po sa Southern Luzon. Araw ng Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, ika-27 ng Setyembre 2014. Saan? Sa Modesto Castillo Hall, Plaza Mabini, Tanawan City, Batangas. Para sa mga tagapakinig ng Up Batangas na interesado, pwede po kayong mag-text ng inyong pangalan at email address para mapadalhan kayo ng formal na imbitasyon. Dito po sa number 0917-516-0663 or email raymundosciocon@gmail.com. Ang inyong lingkod po ay si Ray Ciocon, ang Area Vice President ng Batangas Province Chamber of Commerce and Industry ng Tanawan City. At nagpapasalamat sa inyong pakikinig tungkol sa invitation na ito. Sana makatulong ito sa inyong kalusugan at sa inyong kapayapaan sa bawat pamayanan na inyong ginagalawan. Salamat po. Sa pagpapatuloy po ng programang Up Batangas, sa 740 Combat Group naman po, isang magandang gabi po sa lahat po ng nanonood ng Up Batangas. Sa amin po sa 740 Combat Group, naging busy po kami nitong nakaraang linggo. Bali, nag-participate po ang aming grupo sa tree planting activity ng Rotary Downtown Batangas. Bali, doon po kami nagtanim sa Startol from Iban exit going to Lipa. Kasama namin dito ang Red Cross, ang BSU, ang Interact nila at ang kanilang Rotaract kasama din namin. Then nag-participate din kami sa dental mission dito sa Mahakot West. Itong dental mission ito is bali dental check-up ng mga Lyceum student ng dentistry. Kumuha sila doon ng mga possible patient nila para dadalhin nila sa kanila sa college, sa Lyceum, para doon nila iti-treat kasama ang kanilang mga dental professors. Then, nag-participate din po ang aming 744 Combat Squadron
kasama na pinamumunuan ni Lieutenant Jun Endaya, ang Municipal Peace and Order Council ng San Juan. Ang nag-preside po nito ay walang iba kundi po ang butihing mayor ng San Juan na si Honorable Mayor Rodolfo H. Manalo. Then, nag-participate din po ang 740 Combat Group ng Dental and Optometric Mission sa Batangas City. Ito pong Dental and Optometric Mission is bayanihan ng tatlong grupo, kasama ang Batangas City Dental Chapter at ang Golden Eagle Rescue and Preparedness with Humanitarian Assistance na pinamumunuan ni Dr. Jubit Salonga. Ang Batangas City Dental Chapter po ay pinamumunuan po ni Dr. Maria Juliet Perberabe. At kasama po namin dito at kung saan po namin ginanap ang mission na ito ay sa Sangguniang Panlunsod ng Batangas City sa pamumuno po ni Honorable Vice Mayor June Berberabe. Naka 170 kami na beneficiary dito. Then, ang 740 Combat Group po ay nakipagbayanihan po sa Air Education and Training Command sa paghahatid sa pagbibigay ng transportation assistance sa 91 Akapin Batangan members. Ito po nga kami Batangan members po kasi ay nagkaroon po sila ng educational trip sa Maynila sa Air Force Museum sa Luneta. At ang huli po ay nagkandak po ang regular naman po sa amin ito, ay nagkandak po kami ng CMO patrol sa kanya-kanyang kampo. Yun lang po yung mga activities po ng 740 Combat Group. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you very much, Alan. Pero mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang ating pong programang APAP Batangas sa ngalan po ng ating mga kasamahan. Si Past President Dingandal, si Chairman Ped Calao, si Jess Medina, si Maramparo, kanina si Albin, si Lieutenant Colonel Cesar Lobaton. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At bago po tayo magpaalam, ay nais kong muna palang pasalamatan po si Architect Elmer Borlasa. Kasamahan po natin sa Rotary Club of Lipa South sapagkat napakiusapan ko na maging advisor ng aking anak. Very short notice pero tinanggap ni kaibigan Past President Elmer Borlasa. Magaling po yung arkitekto at nakita ko yung mga design niya, talagang naiiba. So, Elmer, maraming salamat at naway pagpalain ka ng pumay kapal. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.
Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.